hirit, ang saya-saya. Unang hirit, unang hirit, unang hirit, mangungunan ka. Happy New Year! Happy New Year! Happy Year! Yes! Good morning po mga kapuso. Espesyal ang ating paggising ngayong umaga at syempre nakikisaya tayo sa selebrasyon ng mga kapuso nating Chinoy para sa kanilang Lunar New Year. Kaya naman po, taos puso namin kayong binabati ng Kung Hei Fat Choy, Kyung Hee Watsai, Happy Chinese New Year po. O, diba? Dalawang pagbati yun, ha? May isa pa yata, may isa pa ba? Do you know the other one? Happy Chinese New Year. Maligayang Chinese New Year. At yan po ang pagbati sa iba't ibang lengguwahe sa China na halos pare-pareho po ang wish para sa inyo, kasaganahan at kapayapaan para sa Year of the Rabbit. Yeah, at kahit ako lang hindi nakaread dito dahil nga hindi masyado nalaba, hindi natuloy na kagabi. Tara na sa sentro ng kasiyahan, ang Chinatown sa Binondo, Maynila. Yan, pakita natin sila. Siyempre, puro kasi pampaswerte ang hirit natin doon. At napakaingay na ng party para maitaboy ang malas. Wow, kagabi pa yan, ha? Plus, ikakasama rin natin ang ating mga paghahanda para sa Valentine's Day. Mga romantic dates po ang ating ibibida dahil ang magmahal, natural sa kapuso. Wow! Mapagmahal ang kapuso. Yes, kaya simulan na po natin ang mga balita ngayong umaga, ngayong Chinese New Year, dito sa ating Top Hirit. Medyo bad news lang po ang umpisa ng ating umaga. May sunog pong sumiklab sa isang residential area sa Tondo, Maynila. May live report si Ian Cruz. Ian? Yes, Rhea, isang malaking sunog ang naganap dito yan sa Gagalangin, Maynila. Particular na nga sa S. Rindad Corner na Waluna Street. Dito yan sa Gagalangin, Tondo, Maynila. Ayon nga Rhea sa Manila Fire Department, alas 3:09 ng madaling araw kanina nang maitala nga yung unang alarma ng sunog. Sa bahay daw ng isang Carlos Reyes nagsimula ang apoy. Mabilis ang naging pagkalat ng apoy dahil may kalakasan ng hangin at gawa lamang sa light materials yung karamihan nga sa mga bahay sa komunidad. Nahirapan ding makapenetrate ang mga bumbero papalapit sa mga nasusunog na bahay kaya naman mabilis na lumaki ang apoy at umakyat sa Task Force Alpha ang alarma ng sunog. Samantala Rhea, isang volunteer ang nasugatan matapos nga siyang pagtulungan tulpihin ng mga residente nang tangkain nila itong agawan ng hose upang apulahin naman yung sunog sa kanilang mga bahay. Pasado alas 4:30 na madaling araw nang ideklarang fire under control ito nga nangyaring sunog dito sa Gagalangin. At sa mga sandaling ito Rhea, ay patuloy pa rin ang mapping operation ng mga bombero habang inaalam pa rin niya yung punot dulo ng nasabing sunog. Rhea? Alright, maraming salamat, Ian Cruz. Samantala, nagkasunog din po sa kanto ng Soler Street at Gandara Street sa Chinatown sa Binondo, Maynila. Karamihan sa nasusunog mga commercial establishment. Antabayanan po ang mga detalye ng sunog na yan, maya-maya lang. At paalala lang po muli mga kapuso, eto na, 8 pesos na ang minimum fare sa jeep dito sa Luzon, kabilang na ang Metro Manila. Yung iba kasing pasahero kahapon nagulat at nalito nang singilin ng mas mataas na pamasahe. Nire-report ko kayo. Akin yung 8 mo. Sabi mo, ibabalik mo yung 8. Ayaw niyang magbigay ng dagdag piso. Nako, todo-todo na lang po ang paliwanag ng ilang tsuper ng jeep para pakalmahin ang mga pasahero na pumapalag ng singilin ng dagdag pisong pasahe. Para hindi po malito, maglalabas na ng fare guide ang LTFRB na pwedeng maging basehan ng mga pasahero sa bagong singil sa jeep. O di kaya,
Tandaan nyo na lang po ang tip na ito. Ano man ang pasahin nyo dati, dadagdagan nyo lang ngayon ng piso. At tandaan, may 20% diskwento pa rin ang mga senior citizen at estudyante. At kung may mag-overcharge man sa inyo, magsumbong lang po sa LTFRB hotline 0921-448-7777. Actually, kasi sinabi ng LTFRB na hindi sila lalabas ng fare matrix eh. Kaya medyo nalito din yung mga pasahero kung kailan nga ba mag-uumpisa. Pero in-announce natin, di ba, na magsa-start na rin yung fare. Ang problema, kung di ka nanonood ng balita, yun mo talaga malalaman. Siguro kala ng LTFRB, piso lang naman, hindi mo na kailangan maglabas ng tarima. Pero syempre kung ikaw yung pasahero, gusto mo makita na parang official sign at dapat alam mo na hindi ka lang parang parang kinikikilan ng piso. Ng piso ng mga jeepney driver. Oo. Nakakalungkot lang na ₱1 tapos na yung reaction ng mga tao medyo great na. So parang isipin mo parang ganun ba talaga ang Pilipinas na yung ₱1 lang? Big deal yung piso. Big deal yung ₱1 syempre dahil matatamaan lahat ng budget ng mga tao. Budget para sa pagkain, budget para sa siguro pamasahe din ng kanyang mga anak or something. So, or more than anything, we live in a time ngayon na parang puno ng pagdududa yung parang pag dinagdagan ka, meron kang automatic na parang hindi ako sure sa'yo. Baka namantala ka lang. Yes. Tatandaan din natin, hindi din minsan isang biyahe lang eh. Pauwi ka pa o minsan ilang sakay ka rin. So medyo sa isang araw, talagang hindi lang ikaw, asawa mo, anak mo, talagang dagdag budget sa lahat. It's Monday to Friday pa, di ba? Ano talagang addition ng addition, walang subtraction. Eto naman po mga balita sa Chinese New Year. It's my first time actually. Saan ka pa galing? I'm from Makati, but then sa province pa ako galing. May lahing Chinese man o wala, maraming kapuso po natin ang nakibahagi sa masayang pagsalubong sa Year of the Rabbit. At kahapon pa lang po, buhay na buhay ang mga kalye sa Binondo, Maynila. Ang matindahan po ng Tikoy, Hopia at Lucky Charms, siksikan sa dami ng matang humahabol sa pamimili. At sinamantala naman ito ng matindahan na nanatiling bukas hanggat may customer. Paniwala kasi ng mga may-ari ng negosyo, may swerteng dala ang mga negosyong bukas sa pagpasok ng Chinese New Year. Bukod po sa matindahan, hindi rin nakalimot ang marami na magdasal syempre. Gaya na lamang na dumagsa sa milagrosong imahe ng Santo Cristo de Longos sa Umpin. Paniwala kasi na maraming deboto magkakatotoo ang kanilang wish kapag nagpunta doon. At syempre, hindi makukumpleto ang pagsalubong sa Chinese New Year kung wala ang makulay na fireworks display. Happy Chinese New Year! Kaya ito po, puntahan na po natin ang sentro ng kasiyahan ngayon, ang Chinatown sa Binondo, Maynila, kung saan nakatambay sino pa, kundi sina Lynching Pascual at Susan Enriquez. Happy New Year! O Chinese New Year mga kumars. Kamusta ng celebration dyan, mga kumars? Watay, Maring Pia, Aileen. Nakatulog ka na ba? Bakit dito rin kami kahapon? Oo nga eh. Sa Binondo, no? Oo, feeling ko ako yung mga nakasabi. Hindi ako ano lang. Kamag-anak ko yung mga tao rito eh. Hi, family! Yung kahapon, Miss Pilas, ngayon totoo na. Eto na, oo. Chinese New Year na po ngayon. O kasi, ang tagal-tagal ng celebration natin, di ba? In preparation and waiting for the Chinese New Year to come in. Ngayon, Chinese New Year na. Second time around na to, ha? Happy New Year sa iyo lahat. Happy New Year po sa inyo lahat. So, syempre, dito kami sa puso. O pusod. Pusod ng Chinese community. Walang iba kundi yung Binondo. Kaya huwag kayo aalis dahil mamaya ihatid namin sa inyo. Ano ba yung mga swerteng pagkain kapag Chinese New Year? Kasi mga charms also. Yung mga pampaswerte. Sino ba yung mga suswerte yan? Siyempre gusto nyo malaman kung swerte kayo o hindi. And since napaka-fashionista mo ngayon, maganda! We're talking about fashion, yung Cheongsam fashion. Ano nga ba in ngayon sa mga, well, not necessarily Chinese, basta yung Cheongsam na in ngayon para sa ating lahat. Ayan, siyempre kita yung suit ko, di ba? Talagang New Year na New Year. Chinese New Year talaga dito. Nako, wag ko kayo aalis dahil marami kami ihahatid sa inyo ni Lynn. Kasama natin si Miss Olive. Yes, of course. At itong mga dragon, dadamitan natin. Siyempre mamaya may sayaw ula yung mga dragon at lion dance natin. Siyang nagtataboy ng malas at nagbibigay, naghahatid sa atin ng swerte. Naku, swerte natin kayo, Miss.